Hello everyone! Ako po si RD Junio. So basically, ang gagawin ko po ngayon is gagawa po ako ng group policy sa Windows Server Active Directory. So, tara, samahan nyo. So, let's start. So, una bago tayo makapunta sa group policy, so, meron tayong keyword sa harapan natin. So, ang pipindutin natin is Windows plus R. So, ito siya. So, kunyari, wala pa tayong, gilid natin, gpedit.msc. So, yan. Please enter. Enter natin siya. And, ang sunod natin is, so, puro ko lang. And, meron dito computer configuration and Windows templates. So, user configuration, ganun din. Software, Windows, admin. So, dadaanan natin to lahat. Ayan. Pero ang unahin muna natin sa user configuration. So sa admin tayo. So, click natin yung control panel. So, double click natin. And here, makikita natin yung prohibit access to control panel and PC settings. So, basically, ayun yung hahanapin natin. So, double click natin and enable natin siya. And enable natin. And then, ito, nandito yung mga description niya sa help. And then, bago tayo mag-proceed sa next configuration, click natin yung apply and okay natin. So, yan. Okay natin. And tabi muna natin tong control panel para hindi magulo. So, ayan. Next natin is sa system. Ayan. Makikita na, hanapin naman natin yung prevent access to command prompt. So, sa system, hanapin natin prevent access to the command prompt. So, double click and syempre, i-enable din natin to. So, ayan, makikita natin yung description niya sa enable. So, ayan. If you enable this policy settings and the user tries to open a command window, the system displays a message explaining that a setting prevents the action. So, basically, bago natin siya, ito nakita natin na kailangan natin yes, kailangan natin i-apply and okay. So, ayan. So, next is admin, tinabi natin. And next is punta tayo sa computer configuration, admin, and sa Windows components. Ayan, makikita tayong arrow. Click natin yun. And hanapin natin yung hanapin natin yung Windows installer. Ayan. Ito, nakita na natin. And then, sa right side, meron dito mga nakalagay. So, ang hanapin natin is prohibit user installs. So, ayan. Kailangan natin itong i-enable, syempre. And then, nandito rin yung description niya sa enable. And then, if you enable settings, hide users, so automatic siyang mag-hide user install. Ayan. Click apply. And then next is turn off Windows installer. Doon pa rin siya sa Windows install. So, kailangan natin siyang enable. Ganun din, makikita natin yung description niya sa enable. So, ayan. If you enable these policy settings, you can prevent users from installing. So, pero kailangan natin siyang gawing always. Andito rin yung description niya sa always. So, angat ko lang and apply and okay. So, next is we're going to wait lang. We're going to dito ko muna yung Windows and Windows, pupunta tayo sa Windows security and sa Windows settings, security settings and local policies. Ito.
sa security settings, local policies, and sa audit policy. So basically dito natin makikita yung sa security option. Security option is hanapin natin yung medyo marami, hindi ko masyadong maano. Wait lang, hinahanap pa natin. So hanapin natin yung ito, guest account. So kailangan naka-enable siya, pero depende pa rin siya sa inyo kung enable nyo siya or disable. Itong explain lang, enable naman natin siya. Then sa explain, ito nandito yung explanation niya. So yan, Disable Security, Microsoft Server, SMB. So yan, and then click apply and okay. So next is pupunta na hanapin natin yung LAN. Yeah, yung LAN. Wait lang. So yeah, medyo maraming sulat, hindi ko masyadong makita. Hanapin natin yung LAN. Wait lang. Hindi ko makita. Ito, ayan. Do not store LAN manager. So, kailangan check natin yung kung tama yung settings niya. So, tama naman siya, naka-enable. And sa explain, ito, yung explanation niya. Basahin nyo na lang po. And, okay. So, next is, punta tayo sa audit naman, sa local policies audit. And ito, para saan nga ba yung audit? Dito natin makikita yung mga pumapasok na log. Basically nakikita natin yung audit ng mga events sa loob ng user. So kung successful ba siya or fail, makikita doon. And ganun din sa iba, successful or fail. Then sa object naman, access, ganun din. Sa explanation niya, ayan, makikita naman yung mga explanation niya doon. And next is, wait lang. Windows. Sa computer configuration, hanapin natin yung Windows components, tapos yung Windows update. Hanapin ko lang yung Windows update. Ito Windows update ang hinahanap natin, and hanapin ko lang yung manage users experience. So parang wala siya. Ito lang hinahanap ko. Parang wala nga. Parang nag-iba siya. So yeah, hanapit lang. Hinahanap ko pa. Lang. Hanapin ko lang sa gilid. So basically wala nga, and nagbago yung Windows update niya. Dapat meron siya drop down Windows update. So ngayon nagbago. Wait lang. So dito, bali na iba kasi siya. So hanapin natin yung
enabling, hindi ito, hindi rin to, configure, hindi rin to, always, ito yan, enable natin tong always automatic restart at the schedule time. And the restart timer can be configured to start with any value form of 15 to 180 minutes. So yan, apply, and natin lang natin yung isa pa. Wait lang. Do not display dito. Dito. Pero nandito rin yung mga description niya. Ito yung kailangan natin i-apply. And ayun lang guys. Thank you for watching.